Good morning, good afternoon, good evening. Today is Wednesday. Wednesday na pala. Ang bilis ng panahon. Magtatapos na naman ang Agosto. Ilang days na lang, Pasko na naman, tapos New Year na. Excited na ba kayo magpasko? Dahil ako excited na akong magpasko. Kanina pa ako gumising, 6:30. Tapos, nag-prepare ako ng baon ni Nico. And then, naligo. Then, nagsaing din ako kanina ng kanin. Ayan. Nakain na pala ako kasi late na. 11:30 na. Damihan natin yung kanin. Nagluto ako kahapon ng nilaga. Nilagang baboy. Nag-crave kasi ako ng nilaga. Saktong-sakto. Nung grocery kami, meron akong nakitang mais. So, ayun. Nagnilaga talaga ako. Nilagang paa ng baboy. Paborito ko to Mamahaw, maniod to manihapon. Dito sa amin is tanghali na. So, tanghalian ko na to. Ngaon ta. Ang sarap. Ngaon. Meron pala ako ditong patis. First time kong gumamit ng patis. Sa mga sausawan, di ba, toyo at saka suka yung akin. Ngayon naman patis. Sarap ng gulay. This time, yung timpla ng nilaga talaga yung aking niluto. Naglagay ako ng patatas, mais. Hindi ako gumamit ng repolyo. Petsa yung gamit ko. Tapos nilagyan ko lang siya ng beans. Sobrang lambot na nito dahil ilang oras ko na itong pinakuluan kahapon. Masarap pala ang patis, no? Ngayon ko lang siya na-try. Matagal niyo na akong sinasabihan na patis yung gawin kong sausawan. Pero never ko siyang ginawa dahil feeling ko hindi siya masarap dahil yung amoy niya iba. Medyo malansa siya sa pang-amoy ko. Pero iba pala ang lasa sa pang-amoy. Mas masarap siya. Parang feeling ko ito na yung bago kong favorite na sausawan. Alam niyo ba, never kong inisip na may mais pala sa nilaga. Kasi kami pag nagninilaga kami, repolyo lang ang nilalagay. Siguro dahil wala naman kami pambili ng mga sangkap. Pero sobrang sarap niya. Hindi ko makuha-kuha yung lasa ng nilaga ng lola ko. Masarap magnilaga yung lola ko Bakit kaya ng mga lola masarap magluto? Lolo ko din, masarap magluto. Actually, mga anak din ng lolo at lola ko. Mga tiyuhin ko. Si mama ko, nag-iisang babae siya sa kanila. So, meron akong 3 tiyuhin. Lumaki din ako na nag-iisang babae dahil nung kabataan ko, nag-iisang apo ako. Yan siguro yung dahilan kung bakit mas magaan ang loob ko sa mga lalaki compare sa mga babae. Way back, elementary, high school, college, mostly mga friends ko, mga lalaki. Again, may nagko-comment pa rin sa inyo na sobrang payat ko na daw. Hindi po talaga ako payat. Yun at yun pa rin ang aking timbang. Sa mga TikTok ko, mga sayaw ko sa TikTok, doon lang nakikita na medyo maliit yung katawan ko. Dahil iba yung angle ng camera. At iba din yung mga damit na sinusuot ko. Pag lumalabas kasi kami, doon lang ako nagdadamit ng medyo okay. Pag dito lang sa bahay, nagti-t-shirt lang ako Ngayon lang nga din ako nag-intro ng naka-sports bra. Kasi ang init-init na dito. Tapos galing ako sa itaas. Nagtupi ako. Bumaba lang talaga ako dito dahil kumain. So, I'm back! It's already 4:10 PM. Kakatapos ko lang mag-load ng another labahan. After kong kumain kanina, nagtupi kaagad ako ng mga sandamakmak na tupiin, tapos nag-TikTok, and then balik tupi ako. Tapos naman ako nagtupi, as in 4 na baskets yung tinupi ko. Then, meron pa akong nilalabhan sa baba, mga puti naman na yun. Nagtamba kasi yung mga bedsheets ko dahil hindi ako agad nakapaglaba. Bakit nga ba hindi ako nakapaglaba? Siguro tinamad ako. Anyway, dami ko naman daldal. Magluluto pala ako ng hipon. Ayan, ito malalaking hipon. Gusto kong gumawa ng ginataang kalabasa at saka beans na may hipon. Bibigyan ko ang aming kapitbahay nito. Hindi ko lang alam kung kumakain ba sila ng shrimps.
tiger prawns gamit ko. Hindi ko lang alam kung kumakain ba sila ng seafoods. Pero, if ever di sila nakain, pwede naman nilang tanggalin, diba? Kalimutan ko, meron pala akong gunting pang patanggal ng mga kaikikan sa buhay. Baka magtaka kayo bakit malapad yung gunting. Ito kasing gunting na to pang salad to siya or pang vegetables. Bibigyan ko lang yung kapitbahay namin na nagmamawer sa aming munting lupa doon sa likod ng aming garahe. Every time na nagmamawer siya, as thank you, nilulutuan ko na lang siya. Kasi feel ko, nakikita sa pagluluto ang effort. Charlie. Sabi ni Nico, bilhan na lang daw namin siya ng wine. Sabi ko, mas gusto kong magluto kaysa sa bumili lang ng wine. Dito na pala si Nico. Maaga siya ngayon, uy. Nagulat pa ako nung nag-doorbell siya. Kasi usually, bago yan siya umuwi, tatawag yan siya. Pero ngayon, hindi siya tumawag. Tapos, seryosong-seryoso akong nakikinig ng mga aswang na stories. Nagulat ako nung nag-doorbell siya. Careful. Diba? Mesa. Sahag. Kürbis rein. Yes. Hi. Ready na palang aking mga ingredients. Meron na ako ditong beans, kalabasa, luya, bawang, and then sibuyas. Ito na din ang hipon. Na-devein ko na din to. So, mag-start na ako magluto. Sa napanood ko kay Panlasang Pinoy, parang feeling ko kukulangin ako ng coconut milk. Kanina, sabi ko sa sarili ko, since magbibigay ako sa kapitbahay namin na nagbower doon sa bakuran ng aming garahe, manood ako ng video para sure. Sa kanya, gumamit siya ng coconut cream at saka coconut milk. Wala akong ibang coconut. Ito lang. Panglas na nga din to eh. Sana lang magkasya to siya. Sibuyas. Itong luya. Luya. So yung luya, Sinunod ko lang din yung mga cuts niya. And then, habang nagpapainit ako dito, papainitin ko na din tong aking sabaw dahil nagugutom na din ako. 5:30 PM pa lang. Alam niyo ba, na-excite akong kumain dahil sa sinabawan. Sabi ni Panlasang Pinoy, ano bang ukayin? Halu-haluin lang daw ang gata until sa mag-boil na siya. Dahan-dahan lang daw. Sana okay to at sana hindi pa nakain ng dinner yung kapitbahay namin. Medyo na-late ako ngayon. 4 naman ako nag-start. Hindi talaga ako mabilis kasi mag-prepare kasi gusto ko na malumana yung aking pag-prepare or paggayat. Alam ko na yung Tagalog term ng pag-prepare. Gayat pala yun. Gusto ko kasi na pag naggagayat ako, malumanay siya ba yung hindi makalat, hindi mabilisan. Basta yung stress-free na paggagayat. Oh, gustong-gusto ko yung word na paggayat. Ang cute lang pakinggan. Ano bang Tagalog sa ukay-ukayon ba? Ukayin? Haluin. Basta ukay-ukayon sa Bisaya. Kumukulo na siya. Doon kay Panlasang Pinoy, meron siyang shrimp cubes. Wala akong ganun. So, ilagay ko diretso ang malalaking hipon. Yung hipon na ginamit niya, maliliit lang. Wala akong maliliit na hipon eh. Oh, ang lalaki niya. Ay, gagi. Inuna niya pala doon ang kalabasa at saka sitaw. Saka ang hipon. Sige lang. Medyo malaki naman yung hipon kaya kailangan na maluto talaga siya ng bonggang-bongga. Ayoko kasi ng half-cook na hipon. Takpan ko lang to siya. Then, papakuluan ko. Then, ilagay ko itong beans at saka kalabasa. Naglagay din pala si Panlasang Pinoy ng fish sauce, pepper. Hala, nakalimutan ko. Tamang-tama, meron pala siyang nilagay na siling haba, pero optional lang yun. Ito pala ang ipapabaon ko kay Nico din bukas. Pero, babalatan ko to siya pag pinabaon ko kay Nico. Kasi ayaw ni Nico na magbalat. I think, lagyan ko na to siya ng fish sauce. Lagay ko na din ang beans. Natatakam na akong kumain dahil sa fish sauce. Ilagay ko na din pala ang kalabasa. Wow!
Nagugas naman ako ng kamay, so okay lang yan. Tapos ilagay ko na din to. Nahugasan ko na din yan. Sobrang ganda niya. So sana masarap to siya, no? Para hindi tayo mapahiya sa ating kapitbahay. Uy, ang bango niya. Natatakam ako. Timplahan ko na din pala siya ng pepper. Tansya-tansya lang tong akin. Pasensyaan nyo na yung vlog ko is luto-luto dahil wala ko ibang may vlog. May mga request kayong mukbang video, pero hindi ko pa matsyempuhan kung kailan kami magmumukbang ni Nico. Dahil every weekend, sobrang busy namin. Either nasa lola kami ni Nico or sa papa niya. This weekend, I think, meron kaming ganap. Hindi ko lang sure kung matutuloy siya, pero if ever na matuloy, i-make sure ko na talaga na mag-vlog ako kahit na kasama yung mga stepbrothers ni Nico. We'll see. Kung hindi ako matakablan ng hiya. Tinatablan talaga ako ng hiya. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Ito yung lalagyan ko para sa kapitbahay. Medyo may kalakihan to pero okay. Tapos, kanin. Dito ko na lang lalagay ang kanin. At baka magtaka kayo, nandito yung aking ibang condiments dahil hindi magkasya doon sa ilalim. Kaya dito ko na lang siya nilagay para na din easy access siya. Ito kasing lagayan niya, hindi ko nasukat, matataas pala siya or matatangkad pala siya. Kaya hindi siya kasya doon sa lagayan ko ng condiments dito sa baba. So, ginanyan ko na lang din. Parang feeling ko okay naman siya, diba? What do you think? Wala pa dito yung pang-oil kasi hindi pa dumating yung iba kong orders. At makikita nyo yan sa haul anytime soon kung darating na yung ibang orders. Para isahang video lang siya. Parang feeling ko ma-overcook ang shrimps so tanggalin ko siya. Ano ba yan? Yan kasi, inuna pa talaga ang shrimps. Ang shrimps naman ang mabilis maluto. Wala. Next time. Buti na lang talaga, mabilis lang itong tanggalin dahil malalaki. Pag maliliit to, sobrang hirap niyan tanggalin. Ibalik ko na lang siya pag naluto na ang beans at saka kalabasa. Pagpasensyaan nyo na, first time ko pa naman magluto ng ginataang hipon. Ayan. Palambutin ko muna yan siya. Ay, tikman ko pala siya. Wow! Uy, ang sarap. Bakit ang sarap na? Hindi pa lang di-dinner si Nico. Kaya ako lang ang magdi-dinner today. Lo, ano oras na? Mag-alas 6 na. Yung aking niluluto ay hindi pa tapos. Tada! After ko mag-TikTok. Nakalipas ang ilang minuto ng pag-TikTok. May nagtanong pala sa inyo kung anong reaction ni Nico pag sumasayaw ako. Kung nanonood ba siya. Pag nandito siya, nanonood siya. Pero pag nagtitiktok ako nang wala siya, pinapakita ko sa kanya. Tapos yung reaction niya, sobrang laki ng ngiti niya. Tapos niyayakap, sabay kiss talaga siya lagi. Tapos kanina, nung nagtiktok ako, sabi niya, ang galing ko daw gumiling. Kahit na hindi na ako gumigiling. Maganda na siya. My shots, could you please try? Ah! Try. Show din po. Giron ta. Chiti. Nein, du bist nicht klein, ich bin so groß. Yeah? Scoot na? Sabi ni Nico, luto na daw. So, ilagay ko ulit itong shrimps. Lutuin ko lang itong shrimps. Saglit. Kasi feeling ko, hindi na siya mainit. Uy! Na-excite tuloy ako. Habang nagpapainit ako sa shrimp, papainit na din ako ng kanin. Bahaw yung bibigay ko kasi wala ako ibang kanin. Pero, iinitin ko siya. Okay na siguro to. Lalagay ko sa ibabaw ang shrimps.
This time, ang konti naman ang aking gulay. Kung kailan naman gusto kong mag-share sa kapitbahay, sabi pa ni Nico, ayaw daw niya mag-share nito dahil masarap daw. So meaning, yung i-share niya lang is yung hindi masarap. Nagluto din ako kahapon ng bistik Tagalog. Tapos sabi ko, i-share ko to sa nagmamawer doon sa aming bakuran. Sabi niya, hindi, sa susunod na lang dahil ayoko siya i-share dahil masarap daw. So ngayon, sabi ko, magluto na lang ako ng shrimps tapos i-share ko. Ngayon na natikman niya, sabi niya naman, huwag ko daw i-share. Okay, buwa. Yan na siya. Hatid ko to sa kapitbahay namin. Tapos ito naman, prep ko to para baon ni Nico bukas. Maghatid lang ako dahil ayaw ni Nico maghatid. So ako na lang. Bye! Nahatid ko na sa kapitbahay namin yung pagkain. Sabi nila, sobrang sarap daw ng mga binibigay ko sa kanila. Sobrang nagpapasalamat sila. Which is my pleasure. Anyway, kakain na ako dahil nagugutom na ako. Ilang beses na itong nainit. 3 beses na. Siyempre, kanin. Pero, etong kanin ko, since naluto naman ito ngayong araw, hindi ko siya iinitin dahil mainit ng sabaw. Sandamakmak na kanin. Mga unta. Nandun yung tiyuhin ko sa itaas dahil may tinitingnan sila. Mga kakain lang ako at switch off ko yung camera dahil nandito yung tiyuhin ni Nico. Baka makita niya ako na nag-video habang kumakain. Nahihiya ako so. Kakaalis lang ng tiyuhin ni Nico at habang nagkukwentuhan kami dito, kumain din pala si Nico. Sabi niya hindi daw siya kakain pero nagutom siya dahil sa bango ng aking ginataang shrimps. What do you like to say? It was very juicy. Huh? Spot. Really? Ja, der war so juicy. Das war wirklich. Und durch war es auch exquisite. Freut mich. Sobrang sarap daw ng aking niluto. Sobrang saya ko naman at nagustuhan niya. Nagustuhan niya, sana nagustuhan din ng kapitbahay. Kumain din pala si Nico nung chocolate na galing Abu Dhabi. Thank you again, Ate M, sa chocolate. Kinain ni Nico yung may coconut. Anyway, before ko i-end itong vlog, i-greet ko lang ng happy birthday si Ma'am Juliet Guevara. Happy birthday! Happy birthday din kay Ma'am Vilma Bueno. Magkasunod yung birthday nila. Si Ma'am Vilma, August 26. Tapos si Ma'am Juliet naman is August 27. So, happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday! End ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Kahit na sobrang short lang niya. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video na. I will see you guys on my next one. Vielen Dank! Tschüss! Gute Nacht! Amping!